Sister Kikita Spirit Mail, thank you so much. So, okay. May Korean ako. Sabalo pa kataas. Kung makataas, kung makarako ka pa. So, ayun, good evening everyone. So, tayo ngayon ay darako na sa ating Bible Study Fellowship. So, ito yung pangalawang Bible study ngayong taon. Yung opening natin ay naganap yung isang linggo kay Sister LB. So, ang similas natin ay kina Toto, kay ito Toto. Nasi. Doon yung last natin bago mag-end yung taon. So, kita ay kaya ay nakasimula katong nag-meeting kag annual meeting simula to ay engage January to December naka-schedule, pero ato ing taon ipagkakataon na mapaunlakan si Sir Rick Mel kasi nag-message si Sir Rick Mel na itong place na ito ay for free, kaya wala naman tayong paabuti ng mga event pa, iba pastor, kaya Bible study na lang. So thank you so much Sir Rick Mel sa pagpapaunlak mo sa amin. So si Sir Rick Mel ay hindi na bago sa Pamilya Torel kasi kahit noon pa nandiyan na si Sir Rick Mel sa atin. So thank you so much again Sir Rick Mel. So tayo dire-diretso na tayo. So sinire-request ko si Kuya June na i-lead tayo sa opening prayer. Magandang gabi po. Yumuko po tayo at manalangin. Magandang gabi po sa lahat, Panginoon. Andito po kami sa gabing ito na sana ay mapanalangin po kami sapagkat andito po sa Sir Rick Mel na nagbigay sa amin ng pahintulot na kami ay dito mag-Bible study. Panginoon, patubayan mo po kami sa aming pagpunta dito at pag-alis. Sana po, Panginoon, wag mo kami pababayaan. Ito lang po ang aking pamamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dire-diretso na tayo. So I request Mami LB sa ating praise and worship. Praise God na atong gabi sa atong tanan. Kag ato apang kantahon nga sing ay puro tong mga unang kanta kasi kita katway-tay delay. Kanta na ito itong chorus na we're together again. We're together again. Tayong lahat. We're together again. Just praising the Lord. We're together again. In one accord. Something good is going to happen. Something good is in. We're together again. Just praising the Lord. Wherever I am, I praise Him. Wherever I am, I praise Him for His love surrounds me like the sea. I praise the name of Jesus, lift up the name of Jesus, for the name of Jesus lifted me. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sa Tagalog po, buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah.
worship babay. Ah. Hala kitay dara ko kita sa ato next na ato programa, sa ato next na programa. So Ayun. Bagay na siguro. Tayo mo, magkakuan. Or ma-deliver. ala. Ganun na. Ano ko na pastor? Wala. So, kami buko ra na ako kali ayam eh. So ayon kita ay magdako kita sa ato next na one is offering. So itong ating pagbibigay sa itong ating offering na ito ay pastor paki-explain nga please. Okay. Actually, akala ko nga ay wala tayong pero dahil sa ito ay service at mayroon kaming service ay kumakalaki kami ng mga offering na within the ito. Hindi naman ito sa pilitan. Kasi ang mga ang mga nalilikom ay nagagamit ito sa mga tawag operational at para sa ganon ay kung may mga activities at mga programa ay napapatuloy. Okay, so yun na. Okay. So si Pastora kasi sana ito, Pastora Emma kasi hindi ako marunong mag-explain ng ganito. So, ayan, so tayo ay tinatawagan habang ito ay pinapaikot natin. Tinatawagan ko si Sister Janice para sa kanyang special number habang pinapaikot ito. Okay. Paikot mo na ako. Ayan dyan paikotan eh. Yes. Go elves. Aawitin ko po. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magkanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magkanikat, sa'yo ay pumisan. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas ng pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ulitin ko po. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magkanikat, sa'yo ay pumisan. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklaw ka ng iyong wagas ng pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon
hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Thank you so much, Sister Janice. So, Pastor, ipag-pray na lang itong offering. Dakilang kapangyarihan namin Ama, kami pinagpupuri at nagpapasalamat sa iyo at salamat din po Panginoon sa mga kaloob na ibinigay po Panginoon ng bawat isa at manapay ko'y makatulong dakilang Diyos para lalo pang mapalaganap dakilang Diyos ang mga gawain na katulad nito sapagkat alam namin Panginoon na ito'y kalooban mo ng bawat isa sa amin ay maihayag Panginoon sa madla ang iyong kabutihan at pagpapala. Ganoon din po ang magbanal sa mga oras na ito, pagpalain mo ang mga kamay na nakapagbigay at ikaw Panginoon ang magbalik pa sa kanila ng libre pang biyaya at pagpapala sa araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you so much, Pastor. So, Sis LB, may kakantahin ka pa daw? Wala. Okay, so diretso na tayo ngayon sa napaka-importanting bahagi ng ating program ngayong gabi. Ito ang ating exit. Sandali. Bago siguro tayo mag-message ay kasi mag-pray daw natin si Eric Mel. Okay. Hindi ako, siguro babawi na lang po sa susunod ulit pagbalik dito. Sige, okay. Para mag-ating talaga ng buo. So, pero bago mag-alis si Eric Mel, ipapanalangin muna natin sa pastor Okay. na sa kanyang aparating na laban. Okay, sa kaalaman ng lahat, si SB ay tumatakbo siya bilang SB, no? SB. So magkasama sila ni Brad Hayet, Pamilo at saka si Mayor, no? Mayor Romalo. So sana suportahan natin sila sa panalangin, hindi lang yun, kundi sa ating mga kaibigan, kamag-anak ay matulungan natin sila. Taga sariling atin, kung natutulungan natin yung iba, bakit hindi natin matulungan yung atin? At panalangin din natin siya sa kanyang alis ngayon papunta doon sa kasi siyempre natural mga municipal officials ay kailangan din sila at dahil sila ang mga nag-welcome, sila ang mga nag-asikaso dito sa mga bisita natin at tayo po na nakalangin. Dakilang Ama, sa mga oras dito dalangin po namin patuloy mong pangunahan maging Panginoon sa aming gawain sa ngayong gabi. Dinadalangin din po namin Panginoon maging si Spirit Mel, maging Panginoon sa kanya po Panginoong paglakbay sa mga oras na ito, pabalik Panginoon doon sa venue ng provincial meet. Dakilang Diyos Lord, ikaw Panginoon ang patuloy na manguna at gumabay sa kanya. Ingatan mo siya Panginoon at anumang mga transactions pa nila, kanilang mga pag-uusapan o anong paman Panginoon ang kanilang gagawin na ikaw siyang patuloy na manguna. Idinadalangin din po namin Panginoon sa iyo sa mga oras na ito na ikaw siyang patuloy na manguna sa kanya. Lalo tigit Panginoon sa kanya pong hinaharap Panginoon na medyo malaki-laking laban o dakilang Diyos bilang SP o Panginoon ng ating probinsya. At sana Panginoon, ikaw dakilang Diyos ang patuloy ng pumatnubay sa kanya at ikaw din po ang maglaan ng kanyang mga pangangailangan at magbigay Panginoon ng mga tao upang tumulong sa kanya o dakilang Diyos sa kanilang laban na ito o dakilang Ama. Kaya sa mga pagkakataong ito, patuloy mo siya Panginoong sangkapan o dakilang Diyos ng kaalaman upang sa gano'n namang banal itong magandang layunin Panginoon na makatulong sa aming probinsya ay may sa katuparan Panginoon sa pamagitan ng kung anong talento mayroon siya. Lord, sa mga pagkakataong ito, idinadalangin po namin Panginoon ang tagumpay at ang iyong kabutihan Panginoon sa buhay ni Spirit Mel. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ito dakilang Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Thank you po. God bless po. Okay lang po. Yung merienda Oo, po, ay- dalhin niyo po lahat. Wag niyo pong iwan. Sige po. Sige. Good luck po. Opo, iwan nyo lang po na ganito pag tapos na po. Sana pag-araw pwedeng mapasya sa baba eh. Kasi Oo, Okay lang po. ay- Babalik kami doon. babalik lang po no, para makabawi ako. Sige. Sige po. Thank you po. Sige, okay. Thank you. Sige, ingat po kayo. Sige po, ingat po. Ingat! Thank you. So, diretso na tayo. So, thank you again,
Rick Mel. Ako. Sige, sige po. So, diretso na tayo. So, ayun, ibinibigay ko na kay Pastor Minorca ang mikropono or ang para tayo ay sa napaka-importanting bahagi ng ating gawain ang mensahe ng ating Panginoon. Okay. Magandang gabi ba yan? Magandang gabi po. Tayo ngayon ay nasa part 2 ng ating pinag-aaralan na hindi pa natin natatapos ito at sana makarating yung ating mga kasamahan kagad para makaabot sila ng ating Merienda. Okay, so sa mga pagkakataong ito, ipagpatuloy natin yung ating Bible study sa mga oras na ito. At ito ay patungkol sa plan for God's pleasure. Linano ng Panginoon para sa kanyang kasiyahan. At batay dito sa Revelation chapter 4 verse 11 na binasa natin nung nakaraan, you created everything, ibig sabihin ng ating Panginoon, and it is for your pleasure that they exist and were created. So sa mga pagkakataong ito, alam natin na ang Panginoon ay mayroon siyang ginawa na ang mga tao, kung create man ng Panginoon ang lahat ng mga tao, ay para sa kanyang pleasure, sa kanyang kasiyahan at nasiyahan ng ating Panginoon. At batay nga doon sa ating tinalakay so nung nakaraan, ang Diyos ay nasiyahan siya nung makita niya ng kanyang mga nilalang ay naging maganda. At batay din doon sa ating napag-aralan nung nakaraan, kung naaalala ninyo, ang sabi doon sa Mark chapter 12 verse 30, na doon tayo nagsintro ng ating pag-aaral, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Mahalin ninyo ang Panginoon ng buong puso ninyo at kaluluwa. So, iisa lang yon, puso at kaluluwa. Pangalawa ay with all your mind, ng inyong kaisipan, at then sa pamamagitan doon ng lahat ng inyong lakas. Ibig sabihin, ang pagmamahal ng ating Panginoon ay kompleto na nais niya na ito ang ganon din ang ating gagawin sa Kanya sapagkat minahal tayo ng Diyos batay sa Kanyang pagmamahal na ipinakita sa bawat isa sa atin at ipinadama sa makatwid sa pamagitan ng ating ding pagmamahal, ipakita natin sa Kanya na buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas natin. Ibig sabihin, mula sa ating puso, mula sa ating kaisipan, at maging sa ating lakas na ginagamit sa araw-araw ay atin itong gamitin at gawin para sa Kanya. So, ang tinutukoy doon ng pagmamahal ay ang ating pagsamba sa Diyos sapagkat nais ng Diyos na atin siyang sambahin. Kasi batay doon sa Romans chapter 12 verse 1, sabi doon, ipinamamanhid ko sa inyo mga kapatid na ialay ninyo, ihandog ninyo ang inyong katawan na buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na siyang ninyong karampatang pagsamba. Sa makatwid, ang pag-alay ng ating buhay ay bahagi ng pagmamahal. At pagmahal natin ang ating Panginoon ay iniaalay natin ang ating sarili at sinasamba din natin siya. So ang ibig sabihin, doon sa ating tinalakay nung nakaraan, worship is focusing my attention to God. Speaking of attention, pag sinabi nating attention, ito'y nangangahulugan ng kamalayan, ito'y nangangahulugan ang pagpatungkol sa kaalaman. At tayo'y nakakaalam, nalalaman natin ng isang bagay, nagkakaroon tayo ng karunungan, kaalaman, sa pamagitan ng ating kaisipan. So sa makatwid, kinakailangan na mahalin natin ang Diyos ng ating buong pag-iisip. Yun ang tinutukoy ng Biblia, yun ang ating pinag-aralan nung nakaraan. So meaning to say that worship is focusing my attention to God. Ang pagsamba ay nangangahulugan ng pag-focus natin ng ating atensyon sa ating Panginoon sa pamagitan ng buong pag-iisip natin. Ang kaalaman ay hindi atin, Kanya ng Panginoon. Ang karunungan ay Kanya, hindi rin atin. Sa makatwid, ang lahat ng ating ginagamit na lahat ng mga bagay na ating naiisip, mabuti man yan ay masama. Dalawa lang ang pwedeng panggalingan, pag masama ay hindi sa Panginoon. Pero ang mabuti ay sa ating Panginoon. Sa makatwid, ang lahat ng mga iniisip natin na mabubuti at sa ikararangal ng ating Panginoon, ito'y ginagamit natin sapagkat bahagi ito ng pagsamba natin at pagmamahal sa Diyos. Kasi sabi ng Biblia, mahalin ninyo, ibig sabihin sambahin ninyo ng buong pag-iisip ninyo ang ating Panginoon. So pangalawang bagay na ating tinalakay nung nakaraan din ay worship is expressing my affection to God. Ang worship daw, ang pagsamba ay pagpapahayag ng ating matinding damdamin, nangangahulugan ng ating pagmamahal, ng ating affection sa ating Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, mahalin niyo ang Panginoon ng buong puso.
Ibig sabihin, buong puso, buong damdamin natin at buong kaluluwa natin sa harapan ng ating Panginoon. So sa makatwid, hindi lang dapat nating sambahin ang Diyos, hindi lang dapat nating mahalin ang Panginoon sa pamagitan ng ating kaisipan, kundi mahalin natin ang Diyos sa pamagitan ng ating puso. Nang ibig sabihin, ng ating buhay. Pag sinabing puso, it speaks of life, sapagkat ang puso natin ang siyang pinanggagalingan at doon galing o binubuga ang buhay na walang iba ang dugo. Di ba ang sabi ng kasulatan sa Old Testament, ang dugo ay buhay. Kasi kahit lahat ng may dugo, hayop man siya or tao, kapag tinanggal mo ang dugo, mabubuhay ba siya? Wala na, pagka wala ng dugo, mamamatay na siya. Mangingisay na siya, di ba? Nakisay-kisay ang kagmanok kapag inutuyan ni mo ugat sa liog, pagkatapos ay naubos itong rugo, di ba no? Kasi ang buhay, ang dugo ay buhay ng tao. So sa makatwid, pag sinabing puso, ito'y nangangahulugan ng inner being ng isang tao. Sa makatwid, ang buhay natin ay nakadepende sa inner being natin, ng ibig sabihin, sa pangloob na pagkatao natin. Sa totoo lang, ang totoong tao ay hindi itong nakikita natin. Laman lang ito. Ang totoong tao, Sister Janice, ay yung nagsasalita ngayon. Pag wala na yun doon sa loob, kita pa ninyo ang pagbagsak ng aking katawan. Nakuha ba niyo? Ibig sabihin, kompleto. Nandyan, may mata, may tainga, may buhok. Kung kalbo ay walang buhok. Kung may ngipin, may mga ugat, lahat-lahat. Pero pag patay na, wala na yung nasa loob, ibig sabihin, patay na ang katawan. Tama no? Kaya ang tunay na tao, ang totoong tao ay espiritu. Na may kaluluwa, may damdamin, emosyon, will, and intellect na tumitira lang sa ating katawan. Kaya ang totoo na Brother John, ay yung nasa loob niya. Hindi yung nakikita natin lang na katawan. Ito, si Kurt, ang laki-laki. Pero pag wala na yung nasa loob niya, ay patay na ito. Kada mo anong rako? Nabay na gusto sa yahon. So, ibig sabihin, ang totoong tao nasa loob. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, mahalin ninyo ang Diyos ng buo ninyong pagkatao, ng buo ninyong puso, ng buo ninyong buhay, ng inyong inner being. So, hindi lang ang ating kaisipan na doon galing sa ating utak, kundi mula sa ating puso na siyang kinaroroonan ng ating buhay. Kaya kapag naapektuhan ang ating puso, yan ay nabutasan, halimbawa, binaril seda, or binuno, nilabo, ang naabot kang puso, ay, goodbye Philippines. Diba, nabawi nyo, dahil ninyo ng buhay. Kaya ang ibig sabihin, mahalin ninyo ng buong buhay ang Diyos. Hindi lang sa kaisipan natin. Hindi lang dahilan sa kaisipan natin. Ang talino ay galing sa ating kaisipan. Pero ang buhay natin ay galing doon sa Diyos, sa panloob na pagkatao, sa puso natin. Kaya mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Kaya yun, worship is expressing my affection to God. Ng ating matinding damdamin, ng ganun na lang na damdamin. Ibig sabihin, kung ang pag-usapan natin na matinding damdamin ay pagmamahal, mahalin natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos ng buong puso at kaluluwa, ng buong buhay natin sa ating Panginoon. At ang pangatlong bagay, worship is using my abilities or my action for God. Abilities, when you say abilities, kakayahan. Ano ibig sabihin kakayahan? Ang ating pangangatawan. Tama? No? Ating pangangatawan, kaya sabi nga doon ay, mahalin nyo ang Panginoon yung Diyos ng buong puso at kaluluwa. Tama naman, isa lang yung puso at kaluluwa. Pangalawa, ng inyong kaisipan at ng inyong buong lakas. With all your strength, lahat ng lakas natin, mahalin natin. Hindi yung kalahati lang, hindi yung 1/4 lang, hindi yung 99. Pag 99 kasi, delikado yan eh. Hindi mo siling na, pwede ko ito katong tawo ko na pa'y 99. Kuyang kang tawad, no? Dapat 100, oh. Maado pa ganitong isiling na kuyang kaysa itong kuyang. So, ang point natin dito ay ganito. Kinakailangan 100% ng ato buong lakas ay apaglingkuran nato ang Diyos. Kailangan nagsampahon natin sila. Mahigugmaon nato ang Diyos. Kaya, love God with all your heart, love God with all your mind, and love God with all your strength. Ibig sabihin, ang puso natin, ng ating kaisipan, at ang ating katawan. Yun, mahalin natin ang Diyos ng ating katawan. Kaya nga, balikan natin yung Romans chapter 12 verse 1. Ang sabi doon,
ibinamamanhi ko sa inyo na ihandog ninyo, i-present ninyo, i-yield ninyo, ihandog ninyo bilang pagsamba ninyo sa Panginoon ang inyong katawang buhay, katawang buhay, hindi patay. Hindi na makapaglingkod ang katawan na patay. Tama? Ang makapaglilingkod na katawan at nagagamit niya ang kanyang lakas ay yung buhay pa. Kaya nga, sabi ng Biblia, with all your strength, ng buong lakas natin, hindi lang 1/4, hindi lang 1/2, hindi lang 99, kundi 100% na paglingkuran natin ang Diyos. As mahalin natin ang Diyos at sambahin natin ang ating dakilang Diyos. So this is a loving God with all our strength. So meaning to say that God wants us to see Him with our minds. Nais ng Diyos na makita natin siya sa pamagitan ng ating kaisipan. God wants us to sense Him with our hearts and soul. Nais ng Diyos na damhin natin siya sa pamagitan ng ating puso at ng ating kaluluwa. And He wants us to serve Him with our strength. Nais ng Diyos na paglingkuran natin siya ng buo nating lakas. Kaya, ay ibig sabihin, pagkaisipan, with all our wisdom and knowledge and understanding, mahalin natin, sambahin natin. With all our life, with all our lives, no? With the whole of our life, with the whole of our inner being, with our hearts and soul, mahalin natin, sambahin natin, paglingkuran natin ang Diyos. At paglingkuran natin, mahalin natin ang Diyos sa pamagitan ng lahat ng ating abilities. Abilities in the sense na ang lakas ay nanggagaling sa ating, ang abilities ay nanggagaling sa ating lakas. Kaya ang ibig sabihin ng ating katawan, mahalin natin. Kaya i-present ka natin itong ating katawan sa Diyos ng haing buhay, banal at kaaya-aya sa ating Panginoon, na siya ninyong karampatang pagsamba. Kaya doon natin makikita na ang sabi doon ay worship God with all your mind, worship God with all your strength, and worship God with all your strength. With all your heart, with all your mind, and with all your strength. Ibig sabihin, buong pagkatao. Buong pagkatao. Kaya ibig sabihin, ginagamit natin yung ating karunungan, kaalaman, panguunawa, na upang iladlin natin ang Diyos. Ginagamit natin ang ating puso upang damhin at mahalin natin ang ating Diyos. At ginagamit natin ang ating lakas, ang ating abilities, upang mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. Kaya yun sinasabi natin, habang buhay ako, maglilingkod ako sa Diyos. Kasi kung patay kita, hindi. Kita yung paglingkuran. Sa halip na kita makabulig, ay kita yung babadawan, patay iba. Kada kagusto Bisayahon ay ganun na lang ang nais ng Diyos na pagmamahal natin sa Kanya. Kaya sabi dito sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, ano man ang inyong ginagawa, work at it with all your heart. Gawin ninyo ang lahat sa pamagitan ng inyong puso, all through working for the Lord and not for people. At ito ay sa pamagitan na ginagawa natin ito para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. So, ibig sabihin, kung naglilingkod tayo sa Diyos, may ginagawa tayong kabutihan, mayroon tayong ginagawang mabuting bagay, ay sapagkat nais nating paglingkuran ang ating Panginoon. Kaya dito natin makikita ang mga iniibig na nais ng Diyos na ating mahalin siya ng buong puso sa ating buhay. Ang buhay natin, in life, it's not what you do that matters. It is who you do it for. Ang ibig sabihin dito, sa buhay natin, hindi yung kung anong magagawa natin ang ibinibilang dito. O yun ang mahalaga, hindi po. Hindi po. Ang mahalaga po rito ay kung kanino natin ginagawa yung isang bagay. Nang ibig sabihin, kung gagawin natin ang isang bagay, ay para sa ating Panginoon, sa kapurihan ng ating dakilang Diyos. Kaya mga iniibig, sana ang mga salita na ating napag-aralan sa ngayong gabi ay makapagbigay sa atin ng maayos na pananaw sa buhay na mahalin natin ang Panginoon ng gano'n na lang sapagkat siya po ang siyang makapangyarihang Panginoon na ating pinaglilingkuran. At sa mga pagkakataong ito, hindi natin nakasama yung iba sapagkat
siguro ay gusto sana nilang makaabot ay baka yung iba na atraso din sa ginabi sila. Ganon pa man. Hindi ako doon nag-iinaway sa loob, sa turilooban pas. Ayun, kaya Si Mara, kada ay ginagalaw ka rin. message sa GC, tungkol sa nakawal, sino ko nung kagtanod na. Ikaw nang nag-iinaway ko man ba? So, tapos yung ianay kita no, bago na to, maistoryahan ka to. At baka yung ka mo ipangutan na rin to sa ato. So, Diretso kita sa ato mga reflection. Thank you so much, Pastor Minorca, once again. So, syempre, first time natin nakita itong ating VP for External Affairs sa ating Bible study. Baka may tanong si Kuya Jun About, sa topic ni Pastor. wala naman akong tanong kasi maganda kasi yung pastor at ang intindihan ko. Kaya hindi wala akong- Okay? So, Kuya Jun, sana hindi ito yung una natin na pagkikita sa ating Bible study. Ano? Oo, kasi pag busy talaga ako. Talaga ako. Oo. Kasi marami kasi akong Hala, sige. Pero So, kaya nga ako nagtanong kanina kung saan. Kaya maano din po ako kasi sa mga ganyan. Hindi naman ako ano po. at saka itong ating Bible study ay hindi ito para sa relihiyon na alahanin natin. Kapamilya tayo, pamilya real. So kung ginaganap natin itong Bible study sa anumang lugar, ay sapagkat gusto natin na tayo lumago sa spiritual na kalagayan. Ano ba ang ating relihiyon? Katoliko ka man, TIC ka man, Foursquare ka, Life Mission, or Seventh Day. Yung first Bible study natin noon, ka na Sister Amy, may Seventh Day tayo noon na Sister. kasama Sister Amy, kasama natin. So, wala tayong tinatalakay, wala tayong tawag ito, binabaliwala, lahat ay welcome sa ating Bible study kasi nagkataon lang na napasama din ako sa Pamilya Turil at nirequest din tayo na mag-Bible study. Ayun, sabi ko, okay, kaganakan ko na mag-Bible study. Okay, para sa ganun ay matuto tayong lahat. Naman ang ating sikta o reliyon, ang mahalaga doon ay natututunan natin ang mga mahalagang bagay na hindi natin masyadong naintindihan noon na ngayon pala ay ganun pala yun. Kaya halimbawa, katulad nung sinabi ko kanina na ang totoong tao ay espiritu, hindi yung nakikita mo ngayon. Kasi kung siya ay totoong tao, pag namatay, di sana makapaglakad pa rin siya. Ay wala na eh. Ang totoong tao ay espiritu na naroon sa kanya. Yung kumbaga, katulad ng sinasabi ko, ito ngayon, yung totoong ako, yung nagsasalita na yun. Pero pag nawala na yun dito, kahit kompleto pa, may dila pa ako at may bunganga, hindi na ako makapagsalita dahil wala na dito yun sa loob. Kaya, yung totoong tao ay espiritu na may kaluluwa, ibig sabihin may kamalayan, may intellect, will, emotion na tumitira lang sa ating katawan lupa. So, salamat. Sino pa? May question ikaw, Antinore? May tanong ikaw? Hingga ka tanong, Antinore. Ikaw po na siguro si Antinore. Ikaw, Janice. Ano ang tanong ni Janice? Ito si Janice, ito pastor, linggo-linggo. Ito madaming tanong ito eh. Ay, ano, Nes? Hindi anay magkwintet mga pamilya, ha? Ay, ano dyan, Nes? Hingga ka tanong, Nes. Wala na itatanong. Pero siyempre, naiintindihan ko naman yung salita ni Pastor. Sa ako nung tama naman, na kung talaga sa ating pag-iisip, sa ating puso, sa ating kaluluwa, na ganito, ganyan yung ating dapat gawin. At dapat sundin natin lahat ng mga ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, na huwag natin kalimutan lahat ng mga pinagtuturo sa atin ng Panginoon. Maraming salamat. Ka naman po sa Thank you so much, Sister Janice. Ikaw, Sis L. Anong tanong ni Sister L? Wala akong tanong. Yan lang ano ko, na habang di kamalayan pa kita, may handito pa sa loob natin itong ato kaluluwa bagay. Humano natong maguman kita kalugod-lugod para sa Ginoo. Kasi
pagkali magliwas sa ato yawas, useless hindi kita kapuri sa Ginoo. Pag ato yawas ay kumbaga sa ano ay bakante. Di iyay kita kamalayan. Kada habang halipa, nakakabisaya pa kita, nakakapuri sa Ginoo, lahat ng mabubuting gawain na dapat nating gawin para sa ikalulugod niya ay gawin na natin habang nasa loob pa natin yung ating espiritu. Thank you so much, Sis Elvie. So, may pahabol pa, Pastor. Yeah, magkahapuan kita ko Okay, so doon lang ang muna ang ating Bible study sa ngayong gabi. So, sa ating announcement, ang ating next na Bible study ay sa February 23, last Sunday yon, kana President Mark Anthony Silanga yung ating ating Bible study. So, alam niyo na rin yung bahay ni Tonton Antinori, no? Kuya June, doon yung ating next na Bible study. So, ang iba pa natin na announcement, ang ating upcoming meeting ngayong linggo na. Ano nga ngayon? Ngayong paparating na linggo na rin. 9. February 9 is regular meeting kasama ang mga members. Doon, yung mga main agenda natin doon is yung sa linggo na. Yung main agenda natin doon is ay yung tanim gulay na iprepresent ni Antinori. At tapos yung ano nga na kay Kaloo Pastor tong sa kwarta? Mga report, ano ang tawag ka rito, Pastor? Financial report na iprepresent din ni Treasurer. At meron pa tayong mga iba pang mga announcement sa meeting na lang siguro yun sasabihin. So, Financial report for January. ayun lang, January, February. January pa lang. So, ayun. So, ang isa pa natin na event, ito ang iba pang announcement natin is, until now is, ongoing pa rin yung paghahanap natin ng magiging partner natin sa magaganap na campus ministry ng Familia Torrel. So, nakaka-excite, Pastor, na magkaroon tayo ng campus ministry. So, pero yun ay niluluto pa lang, so wala pa siyang masyadong, mapapag-usapan yun coming soon. So, at ang isa pa natin na upcoming na event is yung tanim gulay nga, palapit na, so sa meeting na lang yun pag-uusapan din. So, baka may pahabol na announcement, Kuya John, may announcement ka? Wala. So, okay. So, dito na lang din tayo siguro magtatapos sa ating Bible study. Maraming salamat muli sa sa isa na namang gabi kay Pastor na isa na namang gabi na puno ng pag-aaral ng salita ng Diyos. So, ang ating Bible study ay ating itatapos ngayon sa pamamagitan ng panalangin na ililid tayo ni Ate Nori Sarsona sa ating closing prayer. Antinors, closing prayer kita. Tinrog pa kita. Nahuhuda yata ako na si Antinors. Sige, si Sister Elvina, closing prayer. Praise God, hallelujah. Purihin ka muli, Panginoon, sa ngayong gabi. Hindi kami magsasawang magpurit, magpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong mga salitang inihasik ngayong gabi, Panginoon. Naway ito'y magtimo sa aming mga puso't isipan para nang sa ganun, Panginoon, ay ma-share namin